Si Edgar, kilala sa kanilang baryo bilang Lasengo, ay muling nasa kanto, iniinom ang kanyang alak habang sinusubukang takasan ang mga alaala ng nakaraan. Nakatitig siya sa bote, bawat lagok ay tila paghuhugas ng kanyang kalungkutan, ngunit alam niya sa kanyang kalooban na hindi ito sapat. Ang alaala ng kanyang yumaong ama at ang tolyer na iniwan nito sa kanya ay matagal nang pinupukpok ang kanyang isip. Noong buhay pa ang kanyang ama, ang tolyer ay naging simbolo ng tagumpay at pagsusumikap ng kanilang pamilya, ngunit nang pumanaw ito, dinamdam ito ni Edgar at bumagsak ang kanyang buhay. Anong nangyari sa akin? Bulong ni Edgar sa sarili, lasing na ang mga mata ngunit malalim pa rin ang lungkot. Paano ako napunta dito? Sa kanto, maririnig ang tawanan ng kanyang mga kasama sa inuman. Mga lasenggo rin, tulad niya. Ngunit sa mga oras na iyon, tila wala nang saysay sa kanya ang kanilang tawanan. Sa ilalim ng ilaw ng poste, tila ba ang buhay ay isang walang katapusang gabi ng alak at kalungkutan. Habang pauwi siya, lasing at pasuray-suray, bigla niyang narinig ang isang kakaibang ingay malapit sa ilog. Napatigil siya at inisip kung guni-guni lang ba ito dulot ng kanyang kalasingan. Ngunit narinig niya muli ang ingay, mahina, tila ungol ng isang nilalang na naghihirap. Napatingin siya sa direksyon ng tunog. Malapit sa mga puno, nakita niya ang ilang sanga na nagkalat, at sa ilalim ng mga ito ay isang maliit na nilalang na tila natrap. Ano yun? Tanong ni Edgar sa sarili habang lumalapit, nagtataka kung tama ba ang kanyang nakikita. Sa kanyang kalasingan, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita niyang maliit na nilalang na parang isang bata, ngunit may matandang anyo. Sa kabila ng kanyang pagkalito at pagiging lasing, hindi natiis ni Edgar ang sitwasyon. Lumapit siya at sinubukang alisin ang mabibigat na sanga. Sandali lang, tutulungan kitang makaalis dyan, bulong niya sa nilalang, at kahit may kalasingan, pinilit niyang gumamit ng lakas upang maiangat ang mga sanga. Sa wakas, nakawala ang maliit na nilalang. Humihingal ito at halatang hirap na hirap. Nakaupo ito sa tabi ng ilog, nagpapahinga. Nang bumangon ito, tinitigan nito si Edgar. Salamat kaibigan, sabi ng nilalang, ang boses nito ay mahina ngunit mayroong pasasalamat. Nagulat si Edgar nang magsalita ang nilalang. Anong, ikaw ba'y isang bata? Tanong ni Edgar, bumababa ang tingin upang mas mapagmasdan ang nilalang. Ngumiti ang nilalang. Hindi ako isang bata, sagot nito, ako ay isang duwende. Nanlaki ang mga mata ni Edgar. Duwende, napalunok siya, hindi sigurado kung dapat ba siyang maniwala o ituring itong biro ng kanyang lasing na utak. Parang sa mga alamat lang yan. Ngumiti muli ang duwende, ngunit ang ngiti nito ay puno ng kabutihan. Oo, duwende ako. Ako si Masikhay. Tumitig si Masikhay kay Edgar, tila binabasa ang kanyang isipan. At alam ko rin kung sino ka, Edgar. Alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Napalunok si Edgar. Paano mo ako kilala? Alam ko kung bakit ka umiinom gabi-gabi. Alam ko ang lungkot na dala mo sa loob ng maraming taon. Kilala ko ang iyong ama, ang tolyer na iniwan niya sa'yo, at ang mga pangarap na natabunan ng alak at kalungkutan. Hinilot ni Masikhay ang kanyang mga braso na tila pagod, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata sa pagmamasid kay Edgar. Ngunit sa kabila ng lahat, may kabutihan pa rin sa puso mo. Iyon ang dahilan kung bakit mo ako tinulungan ngayong gabi. Tahimik lang si Edgar. Ang bawat salita ng duwende ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Totoo ang sinabi ni Masikhay. Tumakas siya mula sa lahat ng responsibilidad at hinayaang lamunin siya ng kalungkutan. Ngunit ngayong gabi, kahit lasing, hindi niya natiis na hayaan ang nilalang na mamatay sa ilalim ng mga sanga. Nagkataon lang yun, pag-aalinlangan ni Edgar. Kahit sino siguro ay tutulong sa'yo. Ngumiti si Masikhay at umiling. Hindi lahat. Maraming tao ang susuko sa sarili nilang sakit at kalasingan at hindi makakakita ng pagkakataon para tumulong. Pero ikaw, sa kabila ng lahat, pinili mong gawin ang tama. Naramdaman ni Edgar ang bigat ng sinabi ni Masikhay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. May kabutihan sa puso mo, Edgar. At nais kong pasalamatan ka para sa pagtulong sa akin ngayong gabi, sabi ni Masikhay. Bilang pasasalamat, nais kong ibigay sa iyo ang isang espesyal na regalo. Nagulat si Edgar. Regalo? Hindi ko kailangan ng regalo, sabi niya, na nagtataka. Ginawa ko lang ang tama.
Ngunit seryoso si Masikhay. Ang regalo ko ay hindi pangkaraniwan. Ito ay tutulong sa iyo upang baguhin ang iyong buhay. Ngunit tandaan mo Edgar, hindi sapat na magkaroon ng kapangyarihan. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa iyong sariling mga desisyon. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabing iyon, iniabot ni Masikhay ang isang simpleng notebook kay Edgar. Ang simpleng hitsura nito ay hindi nagpapahiwatig ng tunay nitong kapangyarihan. Ito ay hindi basta-bastang notebook, mahinahong paliwanag ni Masikhay, ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Ano man ang isulat mo rito na may mabuting layunin, ay magkakatotoo. Ngunit tandaan, gamitin mo ito ng may tama at wagas na hangarin. Napatingin si Edgar sa notebook, ang mga mata niya ay puno ng pagtataka. Sa kanyang mga kamay ay hindi lamang papel at balat ng libro, kundi isang bagay na maaaring magbago ng takbo ng kanyang buhay. Paano? Paano ito gumagana? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi lamang sa takot kundi sa pag-asa. Isulat mo lamang ang iyong naisin, basta't ito'y para sa kabutihan, sabi ni Masikhay. Ang magic ng notebook ay lumalabas lamang kapag ang layunin ng puso ay dalisay. Subalit, may babala ako sa iyo Edgar. Ang kapangyarihang ito ay hindi dapat gamitin para sa sariling kasakiman o kapangyarihan. Tumango si Edgar, tila bigat na bigat sa responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Ngunit bakit ako? Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong niya, habang hawak ang notebook malapit sa kanyang dibdib. Si Masikhay ay ngumiti, isang ngiting mayroong kaalaman at misteryo. Nakita ko sa iyo ang potensyal para sa pagbabago, hindi lamang sa sarili mo kundi pati na rin sa iyong kapwa. Ang iyong puso, bagamat nasadlak sa kahirapan at kalungkutan, ay may kakayahang magmahal at maglingkod sa kapwa. Napabuntong hininga si Edgar, ang mga salita ni Masikhay ay tila nagbigay ng init sa kanyang malamig na puso. Nais ko lang naman talagang baguhin ang buhay ko. Anya, ang kanyang mga mata ay lumuluha hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa pagkakataong mabago ang kanyang kapalaran. Ang shop na iniwan ng aking ama, gusto kong ibalik ito sa dati nitong sigla. Mabuti iyan, sabi ni Masikhay, pagkatapos ay tumalikod na para umalis. Tandaan mo ang aking mga salita Edgar. Gamitin mo ang regalo na ito para sa kabutihan, at makikita mo ang tunay na halaga nito. Nang mag-isa na lamang si Edgar, tinitigan niya ang notebook. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dala nito, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay naroon ang isang matinding pagnanais na simulan ang pagbabago. Umupo siya sa isang lumang upuan sa tabi ng ilog, binuklat ang notebook, at hinawakan ang ballpen. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, sinimulan niyang isulat ang kanyang unang naisin. Naway magkaroon ako ng sapat na kaalaman at lakas upang maibalik ang sigla ng shop ni tatay. Habang isinusulat niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga kamay, na para bang ang bawat titik ay isang binhi, na itinatanim niya sa lupa ng kanyang kinabukasan. Napapikit si Edgar, hinayaan ang damdaming iyon na yumakap sa kanyang pagkatao. Isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, natulog si Edgar na may ngiti sa kanyang mga mukha, ang notebook ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib, isang simbolo ng bagong bukas na naghihintay. Maagang nagising si Edgar kinabukasan, mas maaga kaysa sa kanyang nakasanayan. Bagamat may bahid pa ng hangover mula sa kanyang inuman noong nakaraang gabi, iba ang pakiramdam niya ngayong umaga, may kakaibang sigla, may kakaibang pag-asa. Ang mahiwagang notebook na ibinigay sa kanya ni Masikhay ay nakapatong sa kanyang munting mesa, tila isang paalala ng mga posibilidad na maaaring magbukas para sa kanya. Habang nagkakape, hindi niya maiwasang tingnan ang notebook. Ang mga salitang isinulat niya kagabi, maging magaling na mekaniko ako, tulad ng tatay ko, ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Kahit papaano, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang sarili. Parang mas malinaw ang kanyang pag-iisip, mas matatag ang kanyang loob. Oras na para harapin ang nakaraan, bulong niya sa sarili habang tinutupi ang kumot at inaayos ang kama. Nagbihis siya, suot ang lumang overalls na dating suot ng kanyang ama noong siya'y buhay pa at aktibo sa pagpapatakbo ng talyer. Lumakad si Edgar patungo sa shop, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat ngunit mayroong determinasyon. Ang umaga ay tahimik,
at ang kalsada papunta sa Talyer ay tila nag-aanyaya sa kanya na muling buksan ang mga pintuan ng nakaraan. Pagdating niya sa shop, huminto siya sandali sa harapan nito. Ang shop ay tila isang lumang kaibigan, pamilyar ngunit estranghero sa paglipas ng panahon. Ang mga pintuan ay nakasara, ang mga bintana ay maalikabok, at ang mga halaman ay bahagyang tumubo na sa mga bitak ng semento. Binuksan ni Edgar ang mabigat na pintuan, at agad siyang sinalubong ng amoy ng lumang langis at bakal. Sa loob, ang shop ay puno ng mga kalat, lumang mga pyesa ng sasakyan, mga kalawanging tol, at mga papel na nagkalat sa sahig. Ang lahat ng ito ay tila sumisimbolo sa mga taong nawala mula nang siya'y tumigil sa pagpapatakbo ng Talyer. Nagsimula siyang maglinis, itinabi ang mga hindi na kailangang bagay at inayos ang mga gamit na maaari pang magamit. Habang nagtatrabaho, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama, parang nagmamasid at nagbibigay ng gabay. Nang makita niya ang lumang workbench ng kanyang ama, naupo si Edgar at kinuha ang notebook. Doon, sa ilalim ng mapanghusgang ilaw ng araw na tumatagos sa maruming bintana, isinulat niya ang pangalawang pangarap, ibalik ang shop sa dating sigla, maging kapaki-pakinabang na lugar para sa mga taga-baryo. Pagkatapos niyang isulat ito, bigla siyang nakarinig ng yabag sa labas. Lumabas siya para tignan kung sino ito. Edgar, ikaw ba yan? Inaayos mo ba ang Talyer? Tanong ng matandang si Mang Lino, isang kapitbahay at dating suki ng kanyang ama. Opo Mang Lino, nagpaplano po akong buhayin ulit ito, sagot ni Edgar, na may bahid ng kaba at pag-asa sa boses. Magandang balita yan iho. Alam mo, marami rito ang nangangailangan ng tulong sa kanilang mga sasakyan. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Alam ko naman na mabuti kang bata, sabi ni Mang Lino, na may ngiti sa kanyang mukha. Salamat po Mang Lino, malaking tulong po ang suporta ninyo, sabi ni Edgar, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa pag-uusap na iyon, nadama ni Edgar ang bigat ng responsibilidad at ang init ng komunidad na handang sumuporta sa kanya. Sa araw na iyon, sa tulong ng mahiwagang notebook at ng mga taong naniniwala sa kanya, nagsimula ang muling pagbangon ng shop ng pamilya nila, hindi lamang bilang negosyo kundi bilang isang simbolo ng pag-asa at pagbabago sa kanilang maliit na baryo. Paglipas ng ilang araw mula nang muling buksan ni Edgar ang shop, kapansin-pansin ang pagbabago hindi lamang sa pisikal na kaayusan ng lugar, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang mga kaibigan at dating kliyente ng kanyang ama ay dumarating araw-araw, hindi lamang upang ipaayos ang kanilang mga sasakyan, kundi upang magbigay suporta sa binatang nais ibangon ang minanang negosyo. Isang umaga, habang abala si Edgar sa pag-aayos ng isang lumang kotse, dumating si Mang Tomas, isang magsasaka at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Edgar, iho, kumusta ang pag-aayos ng mga makina? Tanong ni Mang Tomas habang pinagmamasdan ng maayos ang makina ng kotse. Mang Tomas, salamat po sa pagtatanong. Medyo komplikado po sa una, pero parang may tumutulong sa akin, sagot ni Edgar, na may halong pagtataka at pasasalamat sa kanyang boses. Nako, iyan ay dahil nasa dugo mo na yan Edgar. Alam mo, mahusay din ang iyong ama noong kanyang kabataan, tulad mo. Natural lang na may taglay kang galing sa pagmemekaniko, pahayag ni Mang Tomas, na may ngiti sa kanyang labi. Maraming salamat po Mang Tomas. Sana nga po ay maipagpatuloy ko ang magandang sinimulan ni tatay, sabi ni Edgar, habang masusing pinapasadahan ng tingin ang mga bahagi ng makina, na parang may hinahanap na maliit na detalye. Habang pinanunood siya, napansin ni Mang Tomas ang mga pagbabago hindi lamang sa shop, kundi pati na rin sa disposisyon ni Edgar. Alam mo Edgar, mula nang muling buksan mo ang shop, parang mas buhay na buhay ang lugar na ito. Hindi lamang dahil sa ingay ng mga makina kundi dahil sa iyong sigla. Napangiti si Edgar. Totoo po iyan Mang Tomas. Parang may bumabalik sa akin na enerhiya tuwing papasok ako dito. At sa tulong nyo at ng iba pa nating kababayan, pakiramdam ko po ay hindi lang ako basta nagtatrabaho. Parang mayroon po tayong binubuong bagong komunidad dito. Tama ka iho. At hindi lang iyan, nakikita ko rin kung paano kanila hinahangaan at sinusuportahan. Sigurado ako, marami pang magandang mangyayari dito sa shop mo, tugon ni Mang Tomas, na may pananabik sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, dumami pa lalo ang mga kliyente ni Edgar.
Hindi lamang ang mga taga-baryo ang dumarating, kundi pati na rin ang mga tao mula sa kalapit na mga lugar. Salamat sa mahiwagang tulong ng notebook at sa kanyang muling natuklasang kakayahan, naging kilala ang shop hindi lamang sa dekalidad na pag-aayos, kundi pati na rin sa mainit na pakikitungo ni Edgar sa kanyang mga parokyana. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa likod ng shop, sumagi sa kanyang isipan ang lahat ng nagawa niya sa maikling panahon. Parang kahapon lang, pakiramdam ko ay wala ng pag-asa, bulong niya sa sarili habang tinitignan ang lumulubog na araw. Sa pagmumuni-muni, naisip niya kung gaano kahalaga ang bawat desisyon na ginawa niya, mula nang tanggapin niya ang notebook mula kay Masikhay. Bawat sulat, bawat pag-aayos, bawat pagbati sa kliyente, lahat ng ito ay nagbubunga ng isang positibong kadena ng mga kaganapan, na hindi lamang nagpabago sa kanyang shop, kundi pati na rin sa kanyang sariling pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, isang bagay ang malinaw kay Edgar. Ang shop na minana niya ay hindi lamang lugar ng negosyo kundi isang simbolo ng pag-asa at pagbangon, hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong komunidad na kanyang pinagsisilbihan. Sa bawat pag-ikot ng araw, tila ba lalong nahahasa ang galing ni Edgar bilang isang mekaniko. Ang shop na dati-rati tahimik at halos nakalimutan na ng panahon, ay unti-unting nagiging sentro ng atensyon sa kanilang lugar. Ang mga lumang makina at mga sirang sasakyan na dating basta na lamang ipinaparada sa gilid ay isa-isa nang nabubuhay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Isang umaga, habang abala si Edgar sa pag-aayos ng isang lumang jeep, isang bagong mukha ang lumapit sa shop. Siya ay si Marco, isang tricycle driver mula sa kabilang barangay. Magandang umaga kuya. Narinig ko sa mga kapitbahay namin na magaling ka raw mag-ayos ng mga sasakyan, bungad ni Marco, habang pinagmamasdan ang masiglang kapaligiran ng talyer. Magandang umaga din. Anong maitutulong ko? Nakangiting tanong ni Edgar, habang pinupunasan ang kanyang kamay sa isang lumang basahan. Kasi po, itong tricycle ko, parang may kakaiba eh. Kapag pinapaandar ko, may tunog na parang kumakalansing, paliwanag ni Marco, tila nag-aalala. Tiningnan ni Edgar ang tricycle na dala ni Marco at kumilos agad siya para suriin ito. Habang iniinspeksyon niya ang makina, tahimik lang na nakamasid si Marco, pinag-aaralan ang bawat kilos ni Edgar. Mukhang may problema sa chain mo, at kailangan ding palitan ang oil filter. Huwag kang mag-alala, kaya nating ayusin yan agad, paliwanag ni Edgar, habang sinisimulan na niyang gawin ang kailangan para maayos ang sasakyan. Grabe, kuya, ang bilis mo naman makita yung problema. Talagang magaling ka nga, bulalas ni Marco, na hindi makapaniwala sa bilis at kahusayan ni Edgar. Ngumiti lang si Edgar, sanayan lang yan. Ilan taon na rin kasi akong tumutulong dito sa shop, simula pa noong bata ako, sa ilalim ng pagtuturo ng aking ama. Habang abala si Edgar sa pag-aayos, lumapit naman ang isang regular na customer, si Aling Nena, na may dalang basket ng paninda. Edgar iho, dinalhan kita ng puto at kutsinta. Alam kong hindi ka na halos umuuwi para kumain kapag abala ka dito, sabi ni Aling Nena, na may pag-aalalang tono. Salamat po Aling Nena, napakabait niyo po talaga, pasasalamat ni Edgar, habang tinatanggap ang basket na puno ng kakanin. Iho, kung hindi dahil sa'yo, malamang patuloy pa rin akong magkakaproblema sa aking sasakyan. Mula nang ayusin mo ito, wala na akong naging problema. Talagang iba ang galing mo, kwento ni Aling Nena. Napangiti si Edgar sa papuri. Sa bawat papuring kanyang natatanggap, nadarama niya ang lalo pang paggana ng kanyang pagmamahal sa kanyang gawain. Sa kanyang isipan, lagi niyang pinapaalala ang responsibilidad na dala ng notebook na nagbigay sa kanya ng di pangkaraniwang kakayahan. Bagamat hindi niya ito maibahagi sa iba, ang epekto naman ng kanyang mga sulatin ay malinaw na nakikita sa mga ngiti at pasasalamat ng kanyang mga customer. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Edgar ang shop na ngayon ay puno ng buhay at aktibidad, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang malalim na pasasalamat sa kapalarang ibinigay sa kanya. Ang shop na minsang simbolo ng pagkawala at kalungkutan, ay ngayon ay naging isang lugar ng pag-asa at bagong simula, para sa kanya at sa kanyang komunidad. Ang shop ni Edgar ay naging isang lugar ng masiglang aktibidad at pagbabago. Hindi lamang ito nagsisilbing pagkukumpuni ng mga sasakyan, kundi naging sentro rin ng pag-aaral para sa mga kabataang nais matuto ng pagmemekaniko. Dahil sa kanyang dedikasyon at sa mahiwagang tulong ng notebook,
Ang negosyo ay mabilis na lumago at nakilala sa buong baryo at sa mga kalapit na barangay. Isang umaga, habang abala si Edgar sa pag-aayos ng isang makina, lumapit ang kanyang bagong kinuhang tauhan, si Berto, isang batang lalaki mula sa kalapit na lugar na walang karanasan sa pagmemekaniko, ngunit may malaking pagnanais na matuto. Kuya Edgar, paano po ba malalaman kung kailangan ng palitan ang piston ng makina? Tanong ni Berto, habang maingat na pinag-aaralan ang ginagawa ni Edgar. Berto, mabuti at nagtatanong ka. Mahalaga na matutunan mo ang mga senyales. Halimbawa, kapag may naririnig ka ng kakaibang ingay o kapag mahina na ang pag-andar, isa yun sa mga indikasyon, paliwanag ni Edgar, habang ipinapakita kay Berto ang proseso ng pagtanggal at paglalagay ng piston. Salamat po kuya, ang dami ko talagang natututunan dito. Sana balang araw, maging kasing galing mo rin ako, sabi ni Berto, puno ng paghanga at determinasyon. Ngumiti si Edgar, tiyaga lang Berto. Lahat naman ay nagsisimula sa wala. Tulad mo, nagsimula lang din ako sa pagtulong-tulong dito hanggang sa natutunan ko na ang mga gawaing ito. Sa paglipas ng mga linggo, dumami ang mga customer na dumarating hindi lamang para magpatingin ng kanilang mga sasakyan, kundi pati na rin upang humingi ng payo kay Edgar, dahil sa kanyang reputasyon sa pagiging matapat at maaasahan. Isa na rito si Aling Cory, na madalas pumunta para sa maintenance ng kanyang sasakyan. Edgar, salamat ha. Dati-rati, lagi akong nangangamba sa tuwing magpapaayos ako ng sasakyan. Pero dito, alam kong nasa mabuting kamay ang kotse ko, sabi ni Aling Cory, habang kinukuha ang susi ng kanyang sasakyan mula kay Edgar. Wala po yun, Aling Cory. Trabaho po namin na siguraduhin na maayos at ligtas ang paggamit nyo ng inyong sasakyan, tugon ni Edgar, na laging handang tumulong sa kanyang mga customer. Dahil sa patuloy na paglago ng shop, kinailangan ni Edgar na magdagdag ng tauhan. Kabilang dito si Lena, isang batang babae na may likas na talento sa electronics at gusto ring matuto ng pagmemekaniko. Si Lena ay mabilis matuto at madalas magtanong kay Edgar tungkol sa mas komplikadong aspeto ng pagmemekaniko. Kuya Edgar, paano po ba masusuri kung gumagana pa ang alternator ng kotse? Tanong ni Lena isang hapon. Magandang tanong yan, Lena. Gamit ang multimeter, susukatin natin ang output na boltahe habang nakaandar ang makina. Dapat ay katumbas ito sa standard na boltahe na kailangan ng sasakyan, paliwanag ni Edgar, habang ipinapakita kay Lena kung paano ito gagawin. Sa bawat araw na lumilipas, ang shop ni Edgar ay hindi lamang umuunlad bilang negosyo, kundi naging isang lugar kung saan ang mga tao, bata man o matanda, ay natututong mangarap at magsumikap para sa kanilang kinabukasan. Ang dating lasenggo na ngayon ay isang respetadong negosyante, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang komunidad na may pagmamahal at dedikasyon sa kanyang gawain. Sa kabila ng mabilis na paglago ng shop at tagumpay na naabot ni Edgar, hindi niya maiwasang isipin ang nakaraan, ang mga araw na iniiwasan niya ang realidad sa pamamagitan ng alak at walang tigil na inuman. Ang bawat gabi noon ay tila saglit na pagtakas mula sa responsibilidad, at minsan, sa kabila ng lahat ng natutunan at napagtagumpayan niya, may bahagi pa rin sa kanya na hinahanap ang dating buhay. Isang gabi, habang nagsasara siya ng shop, biglang dumating ang ilan sa kanyang mga dating kasamahan sa inuman, sina Boyet, Lando, at Ernesto. May dala silang bote ng alak at tila masayang-masaya na makita siya. Edgar, mukhang nagbago na ang buhay mo sabi ni Boyet, na may hawak na bote ng gin. Hindi mo na ba kami kilala? Dati, tayo lagi ang magkakasama sa inuman, ngayon naman ay abala ka na sa pagiging matagumpay. Napatawa si Edgar, bagaman may nararamdaman siyang kaba sa dibdib. Boyet, Lando, Ernesto. Matagal na tayong hindi nagkikita. Madami na ring nagbago. Oo nga, kaya dapat magdiwang tayo. Mayaman ka na Edgar. Halika't sumama sa amin. Konting inuman lang. Ipagdiwang natin ang tagumpay mo, sabi ni Lando, sabay tapik sa balikat ni Edgar. Narinig ni Edgar ang tawag ng tukso sa likod ng mga salita ni Lando. Matagal na niyang iniiwasan ang mga ganitong pagkakataon, ngunit ngayong naririnig niya ang kanilang tawanan at nakikita ang dating kasiyahan sa kanilang mga mukha, may bahagi sa kanya na gustong muling maramdaman ang simpleng buhay na iyon. Alam niya ang kanyang responsibilidad, ngunit sa pagkakataong ito, bumigay siya sa tukso. Siguro, isang bote lang,
Hindi naman siguro masama, sagot ni Edgar, sabay kinuha ang isang bote at sumama sa kanila. Sa unang lagok ng alak, tila bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Tila sumagi sa kanyang isip ang mga gabi ng pagtawa, mga kwentuhan, at paglimot sa mga problema. Narinig niya ang sariling tawa, nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, ngunit sa likod ng kasiyahan ay may kirot, isang paalala na dapat ay kinalimutan na niya ang ganitong buhay. Hindi nagtagal, gabi-gabi na siyang sumasama sa kanila. Ang shop, na dating masigla at laging abala, ay unti-unting nabawasan ng atensyon. Hindi na siya nakakapasok ng maaga at madalas ay lasing pa rin tuwing bumabalik siya sa trabaho. Ang mga customer na dati dumadagsa sa kanya ay nagsimulang mawala, dahil hindi na maayos ang kanyang serbisyo. Hindi na rin siya nakatutok sa mga batang tinuturuan niya sa shop, at ang mga gamit ay nagsimulang masira at mapabayaan. Isang hapon, dumating si Berto, si Lena, at ilan pang mga kabataan sa talyer. Hindi nila nakita si Edgar. Nandun lamang ang mga sirang makina at nagkalat na mga gamit. Nag-alala si Berto at hinanap si Edgar sa bahay nito. Nang makita nila si Edgar, lasing ito at natutulog sa upuan sa kanyang sala. Napakaraming kalat at amoy alak ang paligid. Lumapit si Berto at tinapik si Edgar sa balikat. "Kuya Edgar, gumising ka na. Ano na po ang nangyayari sa talyer? Wala na pong dumarating na customer, at hindi na po tayo nakakagawa ng mga makina." Nagising si Edgar, masakit ang ulo at magulo ang isipan. Tumingin siya kay Berto, ngunit tila hindi niya kayang harapin ang mga mata ng batang ito, na puno ng pagkabahala at tanong. "Pasensya na, Berto. Pagod lang ako," bulong niya. "Kuya, hindi lang po ito tungkol sa pagod. Lahat kami ay nag-aalala. Nawala na po ang shop na dati ay pinagmamalaki natin. Ano po bang nangyayari sa inyo?" tanong ni Berto. Ang kanyang boses ay puno ng habag at pangunawa. Napabuntong hininga si Edgar. Alam niyang ito ang resulta ng kanyang mga maling desisyon. "Hindi ko alam, Berto. Parang bumalik ako sa dati, sa buhay na iniiwasan ko na. Alam kong mali, pero parang hindi ko mapigilan. Kuya, dati po kayong naging inspirasyon sa amin. Pinakita niyo po sa amin na kahit gaano kahirap ang buhay, kaya nating bumangon at magtagumpay. Pero ngayon, parang bumabalik po kayo sa dati niyong sarili," sabi ni Berto, na ngayon ay halos lumuha na sa harap ni Edgar. Nakatitig si Edgar sa kanya, at sa sandaling iyon, napagtanto niya ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi lamang ang negosyo ang bumagsak, pati ang respeto at tiwala ng mga kabataang kanyang itinuring na parang pamilya. Ang sakit ng kanyang pagkatalo ay mas malalim kaysa sa alinmang sakit na naramdaman niya dati. Naunawaan niya na ang pagbabalik sa dating bisyo ay hindi lamang nakakasira sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa kanya. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng notebook, ang mahiwagang gabay na nagdala sa kanya ng tagumpay. Ngunit alam niya na ang notebook ay hindi makakapag-ayos ng mga maling desisyon. Alam niyang kailangan niyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at magsimula muli, hindi sa tulong ng notebook, kundi sa sariling pagsusumikap at disiplina. Nakatitig si Edgar sa mga mata ni Berto, puno ng pagsisisi. "Tama ka, Berto. Patawarin mo ako. Kailangan ko nang bumangon muli." At sa araw na iyon, muli siyang humarap sa sariling kabiguan, pero sa pagkakataong ito, handa na siyang ituwid ang kanyang mga pagkakamali at magsimula muli. Nang magbalik si Edgar sa shop, hindi niya mapigilan na maging malungkot sa nakita. Ang lugar na minsang hitik sa sigla at ingay ng mga makina ay tahimik na, maliban sa paminsan-minsang pagtulo ng tubig mula sa bubong. Ang mga pader na dating pininturahan ng maliwanag na asul, ngayon ay kupas na at puno ng alikabok. Ang shop na dati masigla at abala, ngayon ay tila isang malungkot na anino ng nakaraan. Habang naglalakad siya sa loob, muling bumalik sa kanya ang alaala ng mga araw na puno ng pag-asa at mga pangarap. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng isang pagkakamali, isang pagkukulang. Ngunit sa bawat paghakbang, nadama niya rin ang isang pagnanais na itama ang lahat. Nang makarating siya sa kanyang mesa, nakita niya ang mahiwagang notebook na natabunan ng ilang papeles at gamit. Dahan-dahan niyang kinuha ito, hinaplos ang takip, at binuklat ang huling pahinang kanyang sinulatan. Doon niya isinulat ang kanyang pangako, "Magiging disiplinado ako at babangon muli ang shop." Habang isinusulat niya ito, naramdaman niya ang bigat ng seryosong pangako sa kanyang sarili.
Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng talyer. Si Berto ito, kasama si Lena. Pagpasok nila, kitang-kita ni Edgar ang pag-aalala sa kanilang mga mata. "Kuya Edgar, kamusta ka na?" tanong ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Pinapatawad niyo ba ako?" tanong ni Edgar, bago pa man siya sumagot sa tanong ni Lena. Tumingin si Berto kay Edgar, saka dahan-daang ngumiti. "Lahat tayo nagkakamali kuya. Ang mahalaga, handa kang bumangon at itama ang mga ito." Tumango si Lena, "At nandito kami para tumulong, Kuya Edgar. Hindi lang ito shop mo, shop na din namin ito." Naluha si Edgar sa sinabi ng dalawa. Salamat at hindi kayo sumuko sa akin. Simula ngayon, hindi na ako uulit sa mga pagkakamaling iyon. Tulong-tulong nating ibabalik ang sigla ng shop na ito." Mula noon, nagsimula silang maglinis at ayusin muli ang talyer. Itinapon ni Edgar ang mga bote ng alak na nagkalat sa paligid. Isa-isa nilang inayos ang mga nasirang gamit at nilinis ang buong lugar. Habang nagtatrabaho, nag-usap sila tungkol sa mga plano para sa hinaharap, kung paano nila mapapaunlad muli ang negosyo, at maibalik ang tiwala ng kanilang mga customer. "Kuya, dapat siguro magkaroon tayo ng regular na meeting, para mas maging organisado tayo," suhestyon ni Lena habang nagpupunas ng isang lumang lamesa. "Magandang ideya yan, Lena. At kailangan natin ng mas mahigpit na schedule para sa pag-aayos ng mga sasakyan," dagdag ni Berto, sabay tango. "Oo, at mag-set tayo ng training schedule para sa inyo at sa iba pang mga bata na gustong matuto," sabi ni Edgar. Ngayon ay puno na ng pag-asa at determinasyon. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nabuhay muli ang talyer. Bumalik ang mga dating customer at may mga bagong customer din na nadagdag. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, lalo na ni Berto at Lena, unti-unting naibalik ni Edgar ang dating sigla ng talyer. Sa bawat araw na lumipas, napatunayan ni Edgar na sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, may pagkakataon pa rin para sa pagbabago at pagpapabuti. Sa paglipas ng mga araw, pinatunayan ni Edgar na ang pagbabago ay posible sa pamamagitan ng disiplina at determinasyon. Araw-araw, maaga siyang pumapasok sa shop, inaayos ang lahat bago pa man dumating ang unang customer. Ang kanyang dedikasyon ay hindi lamang nakatuon sa pag-aayos ng mga sasakyan, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng serbisyo at pakikitungo sa mga customer. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng isang lumang kotse, bumisita si Aling Marta, isa sa kanyang matagal ng customer. Dala niya ang kanyang sasakyan na may problema sa makina. "Edgar, iho, salamat at nakabalik ka na sa dati mong sigla," bati ni Aling Marta, na may ngiti sa kanyang labi. "Aling Marta, salamat po sa inyong suporta. Ano po ang problema ng inyong sasakyan?" tanong ni Edgar habang sinusuri ang kotse. "May kakaibang tunog kasi. Parang may gumagasgas tuwing umaandar," paliwanag ni Aling Marta, habang pinapakinggan ni Edgar ang makina. Habang ginagawa ang kotse, nagsimula silang magkwentuhan. "Alam mo Edgar, marami sa amin ang natuwa nang mabalitaan naming bumalik ka na sa pagmemekaniko. Iba talaga kapag ikaw ang nag-aayos ng sasakyan, mapapanatag ang loob namin," sabi ni Aling Marta. "Talagang pinagsisikapan ko po na maibalik ang tiwala ninyo. Hindi lang po ito trabaho para sa akin Aling Marta, kundi isang pangako na maglingkod ng tapat sa inyo," sagot ni Edgar, habang patuloy na inaayos ang sasakyan. Matapos ang ilang oras, naayos ni Edgar ang problema. "Okay na po Aling Marta, maayos na po ang inyong sasakyan. Sinigurado kong wala na yung ingay." "Edgar, maraming salamat. Nakakatuwa talagang makita na bumalik ka na sa dati mong kasipagan. Sigurado akong mas lalo pang uunlad ang iyong negosyo," wika ni Aling Marta, habang iniaabot ang bayad. Nang umalis si Aling Marta, sandaling nag-isip si Edgar. Nadama niya ang bigat ng responsibilidad at ang kasiyahan na dala ng pagtupad sa mga pangako. Sa bawat matagumpay na trabaho, lalo siyang nagiging inspirasyon para sa iba, pati na rin sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na dumami ang kanyang mga customer. Hindi lamang ang kalidad ng trabaho ang pinag-uusapan ng mga tao, kundi pati na rin ang kanyang pagbabago bilang individual. Naging inspirasyon siya sa marami, lalo na sa mga kabataang tulad ni Berto at Lena, na araw-araw ay nagsisikap matuto at magsikap sa ilalim ng kanyang pagtuturo. Isang hapon, habang nagkakape sila pagkatapos ng trabaho, nagbahagi si Lena ng kanyang saloobin.
Kuya Edgar, nakakabilib po ang pagbabago ninyo. Hindi lang po sa trabaho, kundi pati na rin ang inyong pagkatao. Sana po ay maging katulad ko rin kayo balang araw. Ngumiti si Edgar sa sinabi ni Lena. Lena, Berto, kayong lahat, hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa atin, sa ating shop, sa ating komunidad. Kung may matutunan man kayo sa akin, yun ay ang kahalagahan ng pagtitiyaga at integridad. Lahat tayo ay may kakayahang magbago at gumawa ng mabuti. Ang gabi sa shop ay nagtapos sa mga tawanan at kwentuhan, ngunit higit sa lahat, sa isang pangako ng mas magandang kinabukasan hindi lamang para kay Edgar, kundi para sa lahat ng bumubuo ng Tolyer. Sa tulong ng mahiwagang notebook, ng kanyang disiplina, at ng suporta ng mga taong naniniwala sa kanya, muling napatunayan ni Edgar na ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa pagsisikap at pagbangon mula sa pagkakamali. Habang patuloy na umuunlad ang shop ni Edgar, unti-unting naintindihan niya ang tunay na kapangyarihan ng mahiwagang notebook. Hindi ito basta-basta instrumento ng mahika na kayang tuparin ang mga nais mo. Nalaman niya na walang saysay ang pag-iisa ng mga salita kung walang kalakip na sipag, tiyaga, at pusong may malasakit sa kapwa. Isang umaga, habang tahimik na nagkakape si Edgar sa tabi ng shop, dumating si Mang Pedro, isang magsasaka mula sa kabilang barangay. Matagal nang nasira ang lumang traktora ni Mang Pedro, na isang napakahalagang kagamitan sa kanyang kabuhayan. Ngunit dahil sa kakulangan ng pera, hindi niya ito madala sa ibang mekaniko. Nako, Edgar, pasensya ka na't kailangan ko pang pumunta rito. Wala na talaga akong ibang matakbuhan, sabi ni Mang Pedro habang hawak-hawak ang kanyang salakot. Alam niyo naman Mang Pedro na kahit kailan handa akong tumulong, tugon ni Edgar, tinapik ang balikat ni Mang Pedro. Dala mo ba yung traktora? Tumango si Mang Pedro. Oo iho. Pero hindi ko alam kung maaayos pa. Masyado na ring luma ito. Hindi nagdalawang isip si Edgar. Kaagad niyang sinilip ang traktora at sinimulan itong suriin. Habang ginagawa niya ito, napansin ni Mang Pedro ang dedikasyon ni Edgar sa kanyang trabaho. Edgar, napakabuti mo talaga. Alam kong marami ka ng customer, pero heto ka, inuuna mo pa rin kaming mga magsasaka, sabi ni Mang Pedro, humahanga sa kabaitan ni Edgar. Bakit ko naman po kayo pababayaan, Mang Pedro? Kayo po ang bumubuhay sa mga baryo natin. Kung hindi dahil sa mga magsasaka tulad nyo, paano kami makakakain? Sagot ni Edgar, habang kinukumpuni ang traktora. Hindi ito tungkol sa pera Mang Pedro. Minsan, mas mahalaga ang makapagbigay ng tulong kung saan ito kailangan. Nang matapos ayusin ang traktora, lumapit si Mang Pedro para ibigay ang bayad kay Edgar. Edgar, tanggapin mo itong konting bayad para sa ginawa mo, sabi niya. Ngunit tinanggihan ito ni Edgar. Mang Pedro, wala pong bayad ito. Ang serbisyo ko sa mga magsasaka at guro rito ay libre na. Alam ko pong kailangan nyo yan para sa pamilya nyo. Isang maliit na tulong lang ito mula sa akin. Halos mangiyak-ngiyak si Mang Pedro sa kabaitan ni Edgar. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kung ang lahat ng tao'y katulad mo, mas magiging magaan ang buhay, ani Mang Pedro. Nakangiti lang si Edgar. Ang pasasalamat nyo po ay sapat na sa akin. Alam nyo, matagal ko nang napagtanto na hindi ko kayang baguhin ang mundo ng mag-isa. Pero kung tutulungan ko ang mga taong nasa paligid ko, kahit paano ay may pagbabago. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na dumami ang mga taong dumadayo sa shop, hindi lamang dahil sa husay ni Edgar bilang mekaniko, kundi dahil sa kabutihang ipinapakita niya sa mga tao. Maraming magsasaka ang dumarating para ipaayos ang kanilang mga sasakyan, at wala ni isa sa kanila ang sinisingil ni Edgar. Isang araw, dumating si Aling Nora, isang guro mula sa bayan. Edgar, iho, sira na naman itong sasakyan ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Wala na akong sapat na ipon para ipaayos ito, sabi niya, kita sa mukha ang pag-aalala. Aling Nora, huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko po yan para sa inyo ng walang bayad, sabi ni Edgar nang walang pag-aalinlangan. Nagulat si Aling Nora, paanong walang bayad? Hindi ko pwedeng basta tanggapin yan iho. Nagtatrabaho ka rin para sa pamilya mo. Ngunit ngumiti lang si Edgar, Aling Nora, napakalaki po ng inyong kontribusyon sa komunidad. Kayo po ang nagtuturo sa mga kabataan, hinuhubog nyo ang kanilang kinabukasan. Ito po ang paraan ko para magpasalamat sa inyo.
Napaiyak si Aling Nora sa sinabi ni Edgar. Napakabuti mo, Edgar. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginagawa mo sa amin. Habang inaayos ni Edgar ang sasakyan ni Aling Nora, iniisip niya kung gaano kalaki ang naging pagbabago sa kanyang buhay. Ang dating lasenggo na wala ng direksyon, ngayon ay isang mekanikong nagbibigay ng serbisyo ng may malasakit. Ang notebook, bagamat mahiwaga, ay nagsilbing gabay lamang. Ang tunay na pagbabago ay nagmula sa kanyang puso at disiplina, at ito ang pinakadakilang aral na kanyang natutunan. Habang sinusulat niya ang mga susunod na plano para sa shop sa notebook, alam niyang hindi na ang mahika ng notebook ang dahilan ng kanyang tagumpay, kundi ang kanyang malasakit at pagsusumikap. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita niyang nagiging mas matibay ang kanyang negosyo, hindi lamang dahil sa mga makina at sasakyan na inaayos niya, kundi dahil sa mga buhay na natutulungan niya. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang mga darating pang-araw, mga bagong pagkakataon, mga bagong customer, at mga bagong oportunidad para tumulong sa kapwa. At sa bawat hamon na darating, alam niyang haharapin niya ito ng may buong tiwala, hindi lamang sa kapangyarihan ng notebook, kundi sa kanyang sariling kakayahan at pagmamahal sa kanyang trabaho, at sa mga tao sa paligid niya. Habang patuloy na lumalaki at umuunlad ang shop ni Edgar, nanatili siyang nakatapak sa lupa. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa niya, alam niyang ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang komunidad. Ang shop, na dati simpleng negosyo ng kanyang ama, ay ngayon naging tahanan ng mga kabataan na gustong matuto, at mag-ambag ng kanilang kaalaman sa pagmemekaniko. Isa itong simbolo ng pagtutulungan, malasakit, at tunay na pagbabago. Isang araw, habang nagtuturo si Edgar sa mga kabataang sumasailalim sa kanyang training, lumapit si Berto, ang pinakamatagal nang nagtitraining sa kanya. Kuya Edgar, ang dami ko talagang natutunan sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dati, wala akong direksyon, pero ngayon, pangarap ko na ring maging katulad mo, sabi ni Berto, habang masusing nag-aayos ng isang makina. Ngumiti si Edgar at tinapik ang balikat ni Berto. Alam mo Berto, hindi lang ako ang nagturo sa'yo. Natututo rin ako sa inyo. Ang sipag at tiyaga mo ang nagpapalakas ng loob ko na ipagpatuloy ang ginagawa ko. Hindi lang ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa atin lahat, sa pagtutulungan natin. Sana balang araw, maging kasing galing mo ako kuya, sagot ni Berto, may halong paghanga sa kanyang mga mata. Huwag mong kalimutan Berto, tugon ni Edgar, seryoso na ngayon ang kanyang tono, ang pagiging mahusay na mekaniko ay hindi lang tungkol sa galing sa mga makina. Kailangan may disiplina, malasakit, at tamang puso para sa mga taong pinagsisilbihan mo. Laging mong tandaan, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa dami ng taong natutulungan. Habang patuloy silang nag-uusap, bumalik sa isipan ni Edgar ang mga panahong nagkamali siya, ang mga gabing inalok siya ng alak at kung paano siya bumigay sa tukso. Hindi na siya ang dating Edgar na madaling madala ng kasiyahan. Nalaman niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa alak o kayamanan, kundi sa mabuting gawain at pagtulong sa kapwa. Makalipas ang ilang oras, matapos ang kanilang trabaho, dumating ang ilan sa mga dati niyang kaibigan sa inuman. Sina Boyet, Lando, at Ernesto, mga kasama niya dati sa inuman, ay bumisita muli sa Talyer. Edgar, ang dami mo ng pera ngayon. Halika na at magdiwang tayo, sigaw ni Boyet, bitbit ang isang bote ng alak. Ngumiti lang si Edgar. Ngayon, alam niya na hindi na siya mabibihag ng dating buhay. Lumapit siya sa kanila at matatag na tumanggi. Salamat mga pare, pero hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na pinipili ang ganitong klaseng selebrasyon. Mas mahalaga sa akin ngayon ang oras ko dito, sa mga batang tinuturuan ko at sa mga tao na pinaglilingkuran ko. Nabigla si Boyet at ang iba pa. Talaga Edgar, nagbago ka na nga ng husto, sabi ni Lando, nagkamot ng ulo. Pero mukhang masaya ka naman eh. Ngumiti si Edgar. Oo, masaya ako. Hindi na ako katulad ng dati. Nalaman ko na ang tunay na saya at tagumpay ko ay nasa pagtulong at pagbibigay sa iba. Nagtanguan ang mga kaibigan niya, tila ba naramdaman nila ang pagbabago kay Edgar. Sige Edgar, nirerespeto ka namin. Iba ka na talaga ngayon, sabi ni Ernesto, sabay ngiti. Bago umalis ang mga kaibigan, tinapik ni Edgar si Boyet sa balikat. Pare,
Sana isang araw, sumama kayo dito. Maganda rin ang matutunan nyo ang buhay na may disiplina. Hindi lang tayo dapat laging maglasing, kailangan din natin maghanap ng mas malalim na saysay. Pagkatapos ng usapan, bumalik si Edgar sa loob ng shop, kasama sina Berto at Lena. Tinitingnan niya ang kanyang mga kabataang tinuturuan, at may malaking pag-asa siyang nararamdaman para sa kinabukasan nila. Ang shop na dati simbolo ng kanyang personal na pakikibaka ay naging instrumento na ngayon ng pagbabago, hindi lang sa kanya kundi para sa buong komunidad. Habang patuloy na umaangat ang kanyang negosyo, nanatiling mapagpakumbaba si Edgar. Hindi niya ginawang sentro ng kanyang buhay ang kayamanan at kapangyarihan. Sa halip, itinuring niya ang kanyang tagumpay bilang oportunidad upang makatulong sa iba at magbigay ng liwanag sa mga nangangailangan. Ang shop ng kanyang ama ay naging simbolo ng pag-asa, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo, isang lugar kung saan ang bawat tao ay may pagkakataong magtagumpay basta may sipag, tiyaga, at malasakit. Ngayon, mas natutunan ni Edgar na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa material na yaman, kundi sa dami ng taong natutulungan at inspirasyong naipapasa. Ang tunay na tagumpay ay nasa puso, at ang puso niya, tulad ng kanyang shop, ay puno ng buhay at pagmamahal para sa kapwa. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Edgar sa labas ng kanyang bagong tayong bahay, tinitingnan niya ang malawak na kalangitan. Sa bawat bituin, tila nasasalamin ang mga alaalang kanyang pinagdaanan, ang mga pagkakamali, tagumpay, at mga leksyon na natutunan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narating mula sa dating lasenggo na walang direksyon sa buhay. Ang shop na minana mula sa kanyang ama ay naging simbolo ng bagong buhay at pag-asa, hindi lamang para sa kanya kundi para sa mga taong kanyang natulungan at patuloy na tinutulungan. Habang nakaupo, napansin niya ang isang pamilyar na liwanag na dahan-daang lumalapit sa kanya. Muling nagpakita si Masikhay, ang duwende, sa isang mapayapang gabi. Nakatayo ito sa harap niya, nakangiti at may pagmamalasakit sa kanyang mga mata. Edgar, bati ni Masikhay, matagal ko nang minamasdan ang iyong paglalakbay sa buhay. Nakikita kong natutunan mo na ang tunay na halaga ng tagumpay. Tinitigan ni Edgar si Masikhay, puno ng respeto at pasasalamat. Tumango siya at ngumiti. Oo, Masikhay, natutunan ko na ang tunay na halaga ng mga biyayang ibinigay sa akin. Hindi ito tungkol sa pera o sa dami ng ari-arian, kundi sa kung paano ko ginamit ang mga biyayang ito upang makatulong sa iba. Hindi lamang iyon, dagdag ni Masikhay, nakita ko kung paano mo itinuwid ang mga maling landas na iyong tinahak. Ang kapangyarihan ng notebook ay hindi lamang nasusukat sa mga naisusulat mo, kundi sa mga desisyon na ginawa mo ng may mabuting hangarin. Napasandal si Edgar sa upuan at nag-isip ng malalim. Noong una, inisip kong ang notebook ang dahilan ng lahat ng aking tagumpay. Pero sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na ang tunay na sikreto ay hindi lamang sa mahika nito. Ang sipag, disiplina, at malasakit para sa iba ang naging daan para marating ko ang tagumpay. Nakita rin ni Masikhay ang bagong shop na itinayo ni Edgar sa kalapit na barangay, isang lugar na nagbibigay ng trabaho sa mga kabataan at sa mga walang hanap buhay. Ang bawat aksyon na ginawa mo ay nagdulot ng pagbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo, sabi ni Masikhay. Ang mga batang tinuruan mo, ang mga magsasaka't guro na tinulungan mo ng walang hinihinging kapalit, ang lahat ng iyon ay bunga ng iyong mabuting puso. Nagpatuloy si Edgar, hindi ko makakalimutan ang mga natutunan ko mula sa aking mga pagkakamali. Ang pagiging mekaniko ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng mga makina. Nalaman ko na ang pinakamahalaga ay ang pagtulong sa mga tao, ang pagiging mabuting tao para sa iba. Ngumiti si Masikhay, tama ka Edgar. Hindi sa notebook nagmumula ang tunay na mahika. Ang tunay na mahika ay nasa iyong puso, sa bawat desisyong ginawa mo para makatulong. At sa pamamagitan ng mga biyayang iyong natanggap, ginawa mo ang tama. Naramdaman ni Edgar ang bigat ng bawat salita ni Masikhay. Alam niyang dumaan siya sa maraming pagsubok, pero sa bawat hakbang, nagawa niyang itama ang kanyang landas. Hindi lamang niya itinaguyod ang kanyang sariling negosyo, kundi naging inspirasyon siya sa komunidad. Nagpatuloy si Masikhay, alam kong handa ka na Edgar. Handa ka na sa mga mas malalaking hamon sa buhay. Hindi mo na kailangan ng notebook.
Ito ay isang gabay lamang upang ipakita sa iyo ang daan, pero ang tunay na tagumpay ay nasa sariling pagsusumikap at tamang hangarin. Ngumiti si Edgar, buong puso niyang tinanggap ang mga sinabi ni Masikhay. Salamat Masikhay, sa lahat ng iyong tulong. Hindi ko mararating ang puntong ito kung hindi dahil sa iyo at sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Wala kang dapat ipagpasalamat, Edgar. Sabi ni Masikhay, lahat ng ginawa mo ay bunga ng iyong sariling determinasyon at malasakit. Ang iyong tagumpay ay nagmula sa iyong puso, at patuloy itong magbibigay ng liwanag sa mga taong nasa paligid mo. Bago maglaho si Masikhay, lumapit siya kay Edgar at dahan-dahan siyang tinapik sa balikat. Patuloy kang maging inspirasyon, Edgar. Ang mga tao sa iyong komunidad ay nangangailangan ng isang taong katulad mo, isang taong handang magbahagi ng kanyang tagumpay para sa ikabubuti ng iba. Nang mawala na si Masikhay, tahimik na naupo muli si Edgar. Ramdam niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi na niya kailangan ng notebook para magtagumpay. Ang tunay na mahika ay nasa kanyang mga desisyon at sa bawat hakbang na ginawa niya upang tulungan ang iba. Sa mga sumunod na taon, patuloy na lumago ang kanyang negosyo, ngunit higit sa lahat, patuloy din niyang itinuro ang kahalagahan ng sipag, tiyaga, at malasakit sa bawat kabataang gustong matuto sa kanyang talyer. Hindi lamang siya naging mekaniko, siya ay naging tagapagbigay ng pag-asa sa buong komunidad, isang simbolo ng pagbabago at kabutihan. Ngayon, sa bawat umaga, habang pinagmamasdan ni Edgar ang mga kabataan na abala sa shop, alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa materyal na yaman, kundi sa kakayahang baguhin ang buhay ng iba, isang biyayang hindi nabibili ng anumang halaga.